Magandang araw po sa inyo mga mahal kong senior. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktor na ang espesyalisasyon ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Alam niyo po ba na hindi lamang ang pagtanda ang dahilan ng panghihina ng ating mga binti? Marami sa ating mga senior ang nag-aakala na ang pananakit ng kalamnan, panghihina ng binti o hirap sa paglalakad ay natural na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, mas malaki ang epekto ng inyong kinakain kaysa sa inaakala ninyo. Ang pagpapalakas ng inyong mga kalamnan buto at kasu-kasuan ay mahalaga sa bawat hakbang na inyong ginagawa, sa bawat sandaling kayo'y nakatayo, at sa tuwing umaakyat kayo ng hagdan. Ang inyong pagkain ay maaaring magpalakas at magprotekta sa inyong mga binti o unti-unti itong magpapahina sa mga ito. Nakalulungkot, maraming nakatatanda ang hindi namamalayan na kumakain sila ng mga pagkaing nagpapahina sa kanilang mga buto, nagpapabagal sa sirkulasyon at sumisira sa kanilang mga kalamnan na nagiging dahilan kung bakit sila nahihirapan kumilos habang tumatanda. Ang magandang balita, ito ay isang bagay na maaari ninyong ayusin. Ang paggawa ng mas mahusay na mga desisyon ay isang bagay na magagawa ninyo sa anumang edad. Mapapanatili ninyong malakas ang inyong mga binti. Sa darating na mga taon, maibabalik ang lakas at mababawasan ang sakit sa pamamagitan ng pagkain ng mga tamang pagkain at pag-iwas sa mga mali. Aling mga pagkain ang patagong nagnanakaw ng inyong kakayahang kumilos? Narito ang 5 karaniwang pagkain na nagpapababa ng lakas ng binti at ang kanilang mga alternatibo. 1. Pinrosasong asukal, processed sugar, ang tahimik na sumisira sa kalamnan. Ang kaunting tamis ay may nakagiginhawang epekto. Isang pirasong cake sa salo-salo ng pamilya sa bahay ni Kuya Lito. Isang kutsarang asukal sa inyong kapeng barako sa umaga o kahit ang kilalang kaugalian na kumuha ng isang cookie pagkatapos ng hapunan. Pagkatapos ng mahabang araw, tila ito'y hindi nakasasama, halos parang isang maliit na gantimpala. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na dahil sa pang-araw-araw na kasiyahang ito, unti-unting nawawala ang lakas ng inyong mga binti? Maraming senior ang dumaranas ng pananakit ng kasuan panghihina ng kalamnan at papalalang pakiramdam ng pagkapagod nang hindi namamalayan na ang asukal ay malaki ang kontribusyon sa kanilang lumalalang kakayahang kumilos. Sinasalungat ng siyensya ang inyong palagay na ang paninigas at pananakit ng mga binti ay natural na bahagi ng pagtanda. Ang sobrang pagkonsumo ng asukal sa inyong dieta ay unti-unting nagpapahina sa inyong mga kalamnan na nagpapahirap sa inyong manatiling aktibo at maaaring magpataas ng inyong panganib na magkaroon ng malubhang problema sa paggalaw. Kapag kumakain kayo ng asukal, mula man ito sa mga pastry dessert soda o kahit na mga nakatagong asukal sa mga nakapaketeng pagkain agad na nararamdaman ng inyong katawan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Sa una, maaari kayong makaramdam ng dagdag na enerhiya, ngunit ang epektong ito ay panandalian lamang. Pagkatapos ng biglaang pagtaas at kasunod na pagbaba, makararamdam kayo ng pagod, panghihina at kawalan ng lakas. Ang paulit-ulit na ganitong proseso ay unti-unting sumisira sa kakayahan ng inyong katawan na kontrolin ang enerhiya na ginagawang parang napakabigat kahit ang mga simpleng paggalaw. Ngunit ang pinsala ay higit pa sa mga pagbabago sa enerhiya. Ang labis na asukal ay nagdudulot ng chronic inflammation o pangmatagalang pamamaga, isa sa mga pangunahing sanhi ng pananakit ng kaso-kaso at panghihina ng kalamnan. Kapag ang inyong katawan ay laging namamaga, nagiging masakit na mamaga at naninigas ang inyong mga kaso-kasuan, lalo na sa mga bahaging nagdadala ng bigat tulad ng inyong balakang at tuhod. Ang pamamaga
ay nakakaapekto rin sa mga hibla ng kalamnan na ginagawa itong hindi gaanong nababanat at mas madaling mapinsala. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang may talamak na pananakit o kabigatan sa binti kahit na walang nakikitang pinsala. Pagkatapos nariyan ang problema sa insulin resistance, ang dieta na mataas sa asukal ay nagpapabilis sa natural na pagbagal ng pagtugon ng ating katawan sa insulin habang tayo ay tumatanda. Kapag nagkaroon ng insulin resistance, hindi na nasisipsip ng inyong mga kalamnan ang mga mahahalagang sustansya tulad ng protina at amino acids, ang mismong mga sangkap na kailangan nila upang manatiling malakas. Kapag hindi sapat ang nutrisyon, nagsisimulang manghina at lumiit ang mga kalamnan. Dahil dito, ang mga senior na kumakain ng maraming asukal ay mas mabilis na nawawalan ng mas ng kalamnan na nagpapahirap na mapanatili ang kakayahang gumalaw at balanse. Bukod sa inyong mga kalamnan at kasukasuan, ninanakaw din ng asukal ang lakas ng inyong buto. Hindi alam ng karamihan na hinahadlangan ng asukal ang pagsipsip ng calcium na sa kalaunan ay nagreresulta sa mas mahina at marupok na mga buto. Ito ay nagpapataas ng posibilidad ng mga bali na maaaring maging kritikal para sa mga nakatatanda. Ang isang simpleng pagkadulas na dati ay nagdudulot lamang ng maliit na pasa ay maaari nang magdulot ng isang malubhang pinsala na makakaapekto sa inyong kalayaan. Ano po ang maaari ninyong gawin? Ang solusyon ay ang paggawa ng mas mahusay na mga desisyon, hindi ang pag-aalis ng lahat ng tamis sa inyong buhay. Sa halip na puting asukal, pumili ng mga natural na pamalit na may mas mababang epekto sa blood sugar tulad ng pulot pukyutan, honey dates o coconut sugar. Ang mga sariwang prutas ay makatutugon sa inyong pagnanasa sa matamis habang nagbibigay ng fiber, antioxidants at mahahalagang elemento na sumusuporta sa malusog na buto at kalamnan sa halip na mga pinrosesong matatamis na nagbibigay lamang ng walang lamang calories. Kung may pagnanasa, hanapin ang dark chocolate, mga nuwes o isang maliit na bahagi ng yogurt na may berries. Higit sa lahat, mag-ingat sa mga nakatagong asukal. Maraming nakapaketeng produkto na ipinapakilalang malusog ay mataas sa asukal. Ang mga tinapay, salad dressing, granola, bar at yogurt ay maaaring maglaman ng malaking dagdag na asukal na nakasasama sa inyong kalusugan. Laging basahin ang mga label at maghangad ng mga buo, hindi pinrosesong pagkain na nag-aalok ng pangmatagalang enerhiya at sustansya. Ang mga desisyon na gagawin ninyo ngayon ay nakasalalay sa kung gaano ka-epektibo ang inyong paggalaw bukas. Bagamat ang asukal ay maaaring tila isang maliit na kasiyahan, unti-unti nitong inaalis ang inyong kakayahang tumayo, kumilos at mamuhay ng mag-isa. Huwag hayaang ang isang bagay na maiiwasan ang magdikta sa inyong kinabukasan. Kontrolin ito ngayon upang matiyak na ang inyong mga binti ay mananatiling may kakayahan, malakas at matatag sa darating na maraming taon. 2. Fast food at mga pagkaing pinirito sa mantika, deep-fried food, ang lihim na kalaban ng inyong mga kasukasuan. Ang malutong na balat ng pritong manok, ang mainit na ginhawa ng isang pritong merienda, o ang kalutungan ng isang ginintuang french fry, lahat ay may hindi maikakailang alindog. Ang mga pagkaing ito ay madaling makuha, kilala, at madalas na nauugnay sa mga alaala ng mga handaan sa piyesta, sa lusalo ng pamilya, o kahit mga sandali lamang ng pagpapakasaya. Kahit na maaaring nakalulugod sila sa inyong panlasa, unti-unti nilang pinahihina ang inyong mga binti, pinahihigpit ang inyong mga kasukasuan, at ginagawang mas mahirap ang paggalaw sa bawat taon na lumilipas. Maraming nakatatanda ang naniniwala na ang kabigatan sa binti, masakit na tuhod at nabawasang kakayahang kumilos ay hindi maiiwasang bunga lamang ng edad. Ngunit sa katotohanan, hindi gaanong mahalaga ang mga taon na lumilipas kumpara sa kung ano ang inyong kinakain. Ang fast food
at mga pagkaing pinirito sa mantika ay kabilang sa mga pinakamasamang pagpipilian para sa inyong sirkulasyon kalamnan at kasukasuan. Lahat ay mahalaga para sa lakas ng binti. Ang trans fats ay isa sa mga pinaka-nagpapa-inflame na chemical sa modernong dieta at ang pagkain ng mga pritong pagkain ay naglalantad sa inyong katawan sa mga mapanganib na taba na ito. Bukod sa pagdudulot ng pagtaas ng timbang, ang mga taba na ito ay nagiging sanhi ng pamamaga sa buong katawan. Ang talamak na pamamaga ay isang tahimik na mamamatay tao na nagpapahirap sa pagtayo, paglalakad o pag-akyat ng hagdan. Ang pinsala ay naiipon sa paglipas ng panahon na nagreresulta sa panghihina ng cartilage at mas mataas na pagkakataong magkaroon ng arthritis, isang kondisyon na labis na nakapipinsala sa kakayahang kumilos at nakakaapekto sa milyon-milyong matatanda. Ngunit hindi dito nagtatapos ang pinsala. Ang fast food at pritong pagkain ay nagpapabagal sa daloy ng dugo na nagkakait sa inyong mga kalamnan ng oxygen at sustansya na kailangan nila upang manatiling malusog. Ang mga sintomas ng mahinang sirkulasyon ay ang paninigas ng binti, talamak na pagkapagod at isang mabigat, matamlay na pakiramdam na ginagawang nakakapagod kahit ang mga maikling paglalakad. Ang pagpapanatili ng sapat na sirkulasyon ay mahalaga para sa paggana ng kalamnan ng mga senior, pati na rin sa pag-iwas sa mga malubhang problema tulad ng peripheral artery disease (PED) at deep vein thrombosis (DVT) na parehong maaaring magresulta sa mga mapanganib na pamumuo ng dugo at nabawasang kakayahang kumilos. Ang isa pang seryosong alalahanin ay ang katotohanan na ang mga pagkaing ito ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng timbang na may masamang epekto sa inyong mga binti. Mas maraming stress ang dinadala ng inyong mga tuhod, bukong-bukong at balakang kapag mas mabigat kayo. Sa bawat librang bigat ng katawan, ang inyong mga tuhod ay tumatanggap ng 4 na dagdag na libra ng puwersa na ginagawang mas masakit at mahirap ang paggalaw. Ito ang dahilan kung bakit maraming matatandang madalas kumain ng pritong pagkain, ang nakararanas ng pananakit ng kasukasuan, kawalan ng katatagan, at mas mataas na panganib na madulas. Bukod pa rito, pinapabilis ng dagdag na timbang ang pagkabulok ng cartilage na nagpoprotekta sa inyong mga kasukasuan. Kapag nasira na ang cartilage na yon, nagiging masakit at minsan ay nakapipilay ang paggalaw. Ngunit ang epekto ng mga pinroseso at pritong pagkain sa kalusugan ng buto ay maaaring ang pinakahindi napapansing side effect. Ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng mahahalagang mineral tulad ng calcium at magnesium na kinakailangan para sa matibay na buto ay nahahadlangan ng mga pagkaing ito. Dahil ang mga bali sa balakang ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nawawalan ng kalayaan ang mga matatanda, ito ay humahantong sa pagbaba ng density ng buto na nagpapataas ng panganib ng mga bali para sa mga senior. Ang isang pagkakamali ay may kapangyarihang ganap na baguhin ang inyong paraan ng pamumuhay na ginagawang napakasakit na mga hadlang ang pang-araw-araw na gawain. Mabuti na lang maaari kayong kumilos bago pa mahuli ang lahat. Gumamit ng mas malusog na paraan ng pagluluto tulad ng pagbe-bake, pag-iihaw o pag-i-steam sa halip na pagpiprito. Ang mga malusog na taba na sumusuporta sa halip na sumisira sa kalusugan ng kasukasuan tulad ng avocado o olive oil ay maaaring gamitin sa halip ng mga pinrosesong mantika. Ang mga nuwes, inihaw na chickpeas o mga lutong bahay na merienda na nagtataguyod ng nutrisyon sa halip na pamamaga ay magagandang pagpipilian kapag may pagnanasa. Pumili ng inihaw o steamed na pagkain kaysa sa mga pinirito kapag kumakain sa labas tulad sa paborito ninyong restaurant sa Maynila. Ang pagsisikap na inilalagay ninyo sa inyong pagkain ngayon ay magbubunga sa hinaharap na may mas malakas na mga binti, pinabuting kakayahang kumilos
at isang mas matibay na pakiramdam ng kalayaan. Ang maliliit na pagpapabuti ay nag-iipon. Ang inyong dieta ay maaaring magpalakas o magpahina sa inyo. Nasa inyo ang desisyon. Sa halip na magdulot ng kakulangan, sa ginhawa at limitasyon, hayaan ang pagkain na maging mapagkukunan ng sigla at paggalaw. Sa susunod na isipin ninyong kumuha ng pritong pagkain, tanungin ang inyong sarili kung sulit bang isakripisyo ang lakas ng inyong binti dahil ang inyong kakayahang maglakad kumilos at mamuhay sa mga darating na taon ay maaaring maimpluwensyahan ng sagot. Tip 3. Mga pinrosesong karne, processed meats, unti-unting sinisira ang lakas ng kalamnan. Kagat, bawat kagat. Para sa marami ang mga pinrosesong karne ay matagal nang naging pamilyar at madaling karagdagan sa pang-araw-araw na pagkain. Isang hotdog sa isang handaan sa labas bacon na sumisirit sa kalan sa umaga o isang mabilis na ham and cheese sandwich para sa tanghalian. Sa loob ng maraming taon, ang mga pagkaing ito ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay at mga kaugalian. Gayunpaman, hindi alam ng karamihan na ang mga pinrosesong karne ay patagong nagpapahina sa mga kalamnan na nagpapanatili sa inyong paggalaw sa kabila ng kanilang kaginhawahan at lasa. Ang pagpapanatili ng inyong mga kalamnan na malusog at gumagana habang kayo ay tumatanda ay mahalaga upang mapanatili ang inyong kalayaan at kakayahang kumilos. Gayunpaman, posibleng ang mga sustansya na dapat sanang mag-alaga sa inyong katawan ay sa katunayan ay umagaw nito. Ang mga preservatives, sodium at mapanganib na kemikal na matatagpuan sa mga pinrosesong karne tulad ng bacon, sausage, hamon, deli meats at hotdog ay unti-unting sumisira sa kakayahan ng inyong katawan na gumana ng maayos. Ang sobrang taas na antas ng asin sodium sa mga pinrosesong karne ay isa sa mga pinakamapanganib na katangian nito. Ang labis na pagkonsumo ng sodium ay nagdudulot ng pamamaga at pagpapanatili ng tubig water retention na maaaring magparamdam sa inyong mga binti na mabigat na ninigas at matamlay. Mas nagiging mahirap maglakad ng komportable o tumayo ng matagal dahil sa patuloy na stress na ito sa katawan. Ang mga matatanda na kumakain ng maraming sodium ay madalas na nakararanas ng mas madalas na pamamanhid ng binti, pananakit ng kasukasuan at pulikat ng kalamnan na ginagawang mas mahirap ang pang-araw-araw na gawain kaysa sa dapat. Ang mga pinrosesong karne ay nag-aambag din sa pamamaga, isang banayad, ngunit makabuluhang salik sa pagkasira ng mga kalamnan at kasukasuan. Ang mga nitrates at preservatives na nasa mga pinrosesong karne ay nagdudulot ng talamak na pamamaga na unti-unting nagpapahina sa tisyo ng kalamnan sa pamamagitan ng pagdudulot ng tahimik na pinsala. Bukod pa rito, sinisira ng pamamaga ang inyong mga kasukasuan na nagdudulot ng paninigas at sakit na maaaring magpahirap kahit sa mga simpleng gawain tulad ng pagtayo mula sa upuan o pag-akyat ng hagdan sa simbahan ng Quiapo. Mas malala pa ang pinagsama-samang epekto ng pamamaga ay hindi lamang nagpapabagal sa inyo ngayon, kundi nagpapabilis din sa pangmatagalang pagkawala ng kalamnan na ginagawang mas mahirap ang paggalaw habang tumatanda. Ang isang pangunahing epekto ng madalas na pagkain ng mga pinrosesong karne ay ang mahinang pagsipsip ng sustansya. Upang manatiling malakas at nababanat, kailangan ng inyong mga kalamnan ng dekalidad na protina, iron at iba pang bitamina. Gayunpaman, ang mataas na nilalaman ng kemikal sa mga pinrosesong karne ay humahadlang sa kakayahan ng inyong katawan na sumipsip ng mga mahahalagang sustansya na ito. Sa halip na pakainin ng inyong mga kalamnan, inaagawan sila ng suporta ng mga pagkaing ito na nagdudulot ng unti-unting panghihina ng kalamnan na mas kapansin-pansin sa paglipas ng panahon. Panahon na upang lumipat mula sa mga pinrosesong karne patungo sa mas masustansya
at malusog na mga pagpipilian kung nais ninyong mapanatili ang inyong lakas at protektahan ang inyong mga binti mula sa hindi kinakailangang pagkasira. Pumili ng sariwang pagkain na hindi pinroseso tulad ng isda pabo o inihaw na manok dahil nagbibigay sila ng malinis na protina nang walang anumang mapanganib na additives. Isama ang mga pinagmumulan ng protina na mula sa halaman na mayaman sa mahahalagang elemento na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan tulad ng beans, munggo, lentils, mga nuwes at buto. Kung gusto ninyo ng mga sandwich, piliin ang mga sariwang inihandang karne sa halip na mga delicats mula sa tindahan. Para sa isang balanseng tanghalian, ihain ito kasama ng masustansyang grains at gulay. Ang inyong pang-araw-araw na mga desisyon sa pagkain ay may direktang epekto sa inyong kakayahang maglakad, kumilos at mamuhay ng malaya. Bagamat maginhawa ang mga pinrosesong karne, nawawalan kayo ng lakas na mas mahalaga. Ang paglipat sa mas malusog na mga pagpipilian ngayon ay magreresulta sa mas malaking kakayahang kumilos, mas malakas na mga binti at kakayahang manatiling aktibo sa darating na maraming taon. Nasa inyo ang huling desisyon at magagalak kayong ginawa ninyo ang tamang pagpili. 4. Mga pagkaing mataas sa asin, sodium, unti-unting umuubos sa lakas ng inyong mga binti. Ang asin ay palaging bahagi ng bawat pagkain na katago sa mga pinrosesong produkto na nagpapadali sa buhay, binubudbod sa itlog sa umaga at inihahalo sa mga sopas para sa gabi. Ngunit paano kung ang simpleng sangkap na ito, isang bagay na napakaliit at kilalang-kilala, ay talagang kumakalaban sa inyo? Paano kung ang mismong sangkap na nagbibigay lasa sa inyong pagkain ay patagong nagpapahina sa inyong mga binti at nagpapahirap sa paggalaw bawat taon? Maraming nakatatanda ang naniniwala na ang kabigatan ng binti, pamamanas, edema at panghihina ng kalamnan ay karaniwang aspeto lamang ng pagtanda. Ngunit ang katotohanan ay ang isang dieta na mataas sa asin ay may malaking papel sa mga problemang ito. Ang labis na pagkonsumo ng asin ay may direktang epekto sa inyong kakayahang maglakad, tumayo at kumilos nang malaya na higit pa sa sakit sa puso o mataas na presyon ng dugo. Ang pagpapanatili ng tubig o pamamanas ay isa sa mga pangunahing panganib na nauugnay sa isang dieta na mataas sa sodium. Nagreresulta ang pamamanas ng binti at paa dahil pinapanatili ng katawan ang sobrang likido kapag may sobrang sodium sa dugo. Kung napansin ninyo na ang inyong mga binti ay tila sobrang bigat, ang inyong mga bukong-bukong ay namamaga o ang inyong sapatos ay sumisikip kaysa sa dati, malamang na nahihirapan ng inyong katawan na pamahalaan ang sobrang asin. Bawat paggalaw ay nagiging mas mahirap kapag kayo ay namamaga na nagpapabagal sa inyo at ginagawang nakakapagod kahit ang mga tila simpleng gawain tulad ng pagtayo ng matagal, pag-akyat ng hagdan o kahit pagtayo mula sa upuan. Ngunit ang epekto ng sodium ay higit pa sa pamamanas. Ang labis na pagkonsumo ng asin ay nagpapahina rin sa sirkulasyon na nagkakait sa inyong mga kalamnan ng oxygen at sustansya na kailangan nila upang manatiling matatag. Ang tamang daloy ng dugo ay kinakailangan upang mapanatili ang enerhiya at pagtugon ng inyong mga binti. Ngunit ang sobrang sodium ay nagpapababa sa pagiging epektibo ng paghahatid ng sustansya, nagpapakipot ng mga daluyan ng dugo at nagpapataas ng presyon ng dugo. Ito ay nagdudulot ng panghihina ng kalamnan, pagkapagod at nabawasang tibay sa paglipas ng panahon na ginagawang mahirap kahit ang mabilis na paglalakad. Ang nakatagong pinsala na dulot ng asin sa inyong mga buto ay maaaring mas nakababahala. Hindi alam ng marami na ang labis na asin ay nagpapahina sa mga buto at nagpapataas ng panganib ng mga bali sa pamamagitan ng pag-aalis ng calcium sa katawan. Ito ay isang malaking panganib sa mga senior. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring humantong
sa pagkadulas pinsala o posibleng pagkawala ng kalayaan dahil sa marupok na mga buto. Araw-araw, taon-taon, unti-unting sinisira ng labis na asin ang lakas ng inyong buto kahit na hindi ninyo agad napapansin ang mga epekto. Gayunpaman ang sodium ay nasa lahat ng dako, hindi lamang sa lalagyan ng asin. Kasama rito ang mga pinrosesong pagkain, frozen dinners, dilatang sopas, deli meats, sausawan at mga pagkain sa restaurant. Dahil ang asin ay hindi namamalayang idinadagdag sa napakaraming pagkain, maraming tao ang kumakain ng mas maraming asin kaysa sa kanilang inaakala. Ngunit may pag-asa pa rin. Ang pagbabawas ng asin ay hindi nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng lasa. Ito ay nangangahulugan ng mas matalinong pagpili. Pumili ng mga buo sariwang sangkap kaysa sa mga pinroseso upang mapahusay ang lasa nang hindi nagdaragdag ng karagdagang asin. Gumamit ng herbs pampalasa tulad ng bawang at sibuyas at natural na pampalasa. Maaring gamitin ang Himalayan pink salt o sea salt na naglalaman ng mga trace mineral na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan sa halip na ordinaryong table salt. Higit sa lahat, mag-ingat sa nakatagong sodium sa mga nakapaketing produkto. Makakagawa kayo ng malaking epekto sa inyong pakiramdam sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga label at pagpili ng mga pagpipiliang mas mababa sa asin. Ang oras ay hindi lamang ang salik na tumutukoy sa lakas ng inyong binti. Ang inyong mga pang-araw-araw na desisyon ay may epekto dito. Ang pagbabawas ng pagkonsumo ng sodium ay isa sa mga pinakasimple ngunit pinakamabisang estratehiya upang mapanatili ang malayang paggalaw ng inyong mga binti, palakasin ang inyong mga buto, pataasin ang sirkulasyon at bawasan ang pamamaga. Ito ay isang maliit na pagbabago na maaaring humantong sa isang mas matatag at nagsasariling hinaharap, isang hinaharap kung saan kayo ay kumikilos ng may sigla, kagaanan at kumpiyansa. 5. Mga pinrosesong carbohydrates at puting tinapay, nagnanakaw ng lakas mula sa inyong mga kalamnan. Ang pasta, puting tinapay at iba pang pinong carbohydrates ay matagal ng pamilyar na tanawin sa hapagkainan. Isang plato ng pasta para sa hapunan, isang sandwich para sa tanghalian o isang mainit na piraso ng toast sa umaga. Lahat ay tila napaka-normal, napaka-pamilyar. Ngunit paano kung ang mga pagkaing kinakain ninyo nang hindi iniisip sa loob ng maraming taon ay talagang nagpapahina sa inyong mga kalamnan, nagbabawas ng inyong lakas, at ginagawang mas mahirap para sa inyo na kumilos ng malaya? Maraming senior ang naniniwala na ang pagiging mas mabigat ng kanilang mga binti, ang pagiging mas mahirap ng kanilang paglalakad, at ang unti-unting pagkawala ng kanilang kakayahang kumilos ay normal na aspeto lamang ng pagtanda. Bagamat ang edad ay isang salik, hindi alam ng karamihan na ang mga pagkaing kinakain nila araw-araw ay nagpapabilis sa pagkasirang ito. Habang ang mga pinrosesong carbs tulad ng puting tinapay, pinong spaghetti at mga pastry ay maaaring masarap, sa simula aktibo nilang pinahihina ang inyong mga kalamnan at nagbibigay ng kaunting halaga sa nutrisyon. Ang pinagmulan ng problema ay ang proseso ng pagpino ng carbohydrates. Ang mga pinong butil ay tinatanggalan ng kanilang likas na nutrisyon na nag-iiwan lamang ng walang lamang calories. Sa kaibahan sa whole grains na mayaman sa fiber, bitamina at mineral, mabilis na ginagawang asukal ng inyong katawan ang puting tinapay o pasta. Kapag kinain ninyo ito na nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar, maaari kayong makakuha ng panandaliang pagtaas ng enerhiya mula dito, ngunit palagi itong sinusundan ng isang matarik na pagbaba na nag-iiwan sa inyong pakiramdam na mahina, pagod at matamlay. Sa kalaunan, ang siklong ito ng pagtaas at pagbaba ng blood sugar ay nakakaapekto sa inyong mga kalamnan na nagpapababa ng kanilang tibay at ginagawang mas mahirap ang pang-araw-araw na gawain.
Ngunit hindi dito nagtatapos ang pinsala. Ang sobrang pagkain ng pinong carbohydrates ay nag-aambag din sa talamak na pamamaga, isa sa mga pangunahing banta sa paggana ng kalamnan at kakayahang kumilos. Ang pamamaga ay nagpapadama sa katawan na mas mabigat kaysa sa dapat nagpapatigas sa mga kasukasuan at nagpapahina sa mga kalamnan. Kung nakaranas na kayo ng pananakit ng binti talamak, na pagkapagod o hirap sa pag-akyat ng hagdan habang namamasyal sa luneta, maaaring mas mahalaga ang inyong dieta kaysa sa inaakala ninyo. Ang mga pinong carbohydrates ay may kabaligtaran na epekto ng whole grains na tumutulong sa pag-aayos ng kalamnan at pagbabawas ng pamamaga. Pinalalala nila ang pamamaga na nakakasama sa malusog na paggana ng inyong mga kasukasuan at kalamnan. Ang pagkawala ng kalamnan ay isa sa mga pinakamapanganib na pangmatagalang kahihinatnan ng mga pinong carbs. Ang pagpapanatili ng mas ng kalamnan ay mahalaga para sa kalayaan balanse at kakayahang kumilos habang tayo ay tumatanda. Ngunit ang mga kalamnan ay kulang sa protina at mahahalagang amino acids na kailangan nila upang manatiling malakas kapag ang katawan ay madalas na nalalantad sa mga pinong carbohydrates ng walang sapat na nutrisyon. Sa halip nagsisimula silang lumiit na ginagawang mas mahirap ang mga dating madaling gawain hanggang sa ang mga pangunahing aktibidad tulad ng pagtayo mula sa upuan, paglalakad ng malalayong distansya o pagdadala ng pinamili ay nagiging nakakagulat na mahirap. Ang pagbaba ay unti-unti at madalas na hindi napapansin. Sa kabutihang palad, laging may panahon para magbago. Ang inyong lakas, antas ng enerhiya at pangkalahatang kakayahang kumilos ay maaaring mapabuti ng malaki sa pamamagitan ng pagpili ng buo, hindi pinrosesong carbohydrates kaysa sa mga pinino. Pumili ng whole grain o sprouted grain na tinapay kaysa sa puting tinapay dahil mas mataas ang mga ito sa fiber at mineral na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan. Ang quinoa brown rice o whole wheat pasta ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na paglabas ng enerhiya nang walang mapanganib na pagtaas ng blood sugar na kasama ng pinong pasta. Isama ang mga lean proteins at gulay na mayaman sa fiber upang mapanatiling malakas ang inyong mga kalamnan at may sapat na sustansya ang inyong katawan. Ang inyong kakayahang kumilos ay nakasalalay sa inyong mga binti at kung gaano kahusay ang kanilang paggana sa mga darating na taon ay depende sa kung ano ang inyong ipinapakain sa kanila. Ang panghihina ng kalamnan ay hindi isang natural na aspeto ng pagtanda na kailangan ninyong tiisin. Mapapanatili ninyo ang inyong lakas, mapoprotektahan ang inyong kalayaan at patuloy na kumilos nang may kumpiyansa sa darating na mga taon sa pamamagitan ng paggawa ng maalalahanin ng mga desisyon ngayon. Bawat pagkain ay isang pagkakataon upang kumuha mula sa o magdagdag sa inyong katawan. Nasa inyo ang pagpipilian. Huling salita, ang inyong mga binti, ang inyong kinabukasan. Mga minamahal kong senior, tiniis ng inyong mga binti ang isang buong buhay ng mga pakikipagsapalaran. Tinulungan nila kayong malampasan ang mahahabang araw ng trabaho, naglakad kasama ang mga mahal sa buhay at nagbigay sa inyo ng kalayaan na maglakbay, mag-explore at mabuhay ayon sa gusto ninyo. Maaaring mapansin ninyo na sila ay nagiging mas mahina, mas mabagal at hindi gaanong matatag habang lumilipas ang mga taon. Maraming tao ang naniniwala na ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, hindi ang oras ang nagpapasya sa antas ng inyong kakayahang kumilos. Ito ay naiimpluwensyahan ng mga desisyong ginagawa ninyo araw-araw. Ang mga bagay na inilalagay ninyo sa inyong plato ay may malaking impluwensya sa inyong kalusugan sa hinaharap. May kapangyarihan silang bumuo at magpatibay ng inyong mga buto, kasukasuan at kalamnan
o maaari nilang unti-unting sirain ang inyong kakayahang kumilos. Ang pagkawala ng lakas ng binti na nararanasan ng napakaraming senior ay hindi lamang dahil sa pagtanda. Ito ay madalas na resulta ng mga taon ng pagkain ng mga dieta na nag-aalis sa katawan ng mahahalagang sustansya, nagpapalala ng pamamaga at nagpapahina sa mga kalamnan. Ang magandang balita ay maaari ninyong baguhin ang takbo ng inyong kalusugan nasaan man kayo ngayon. Isipin na nakakagalaw kayo ng walang sakit o hirap tuwing umaga sa inyong paggising. Isipin na nakatayo kayo ng tuwid nang walang anumang discomfort na nagpapabigat sa inyo, naglalakad ng malayo kasama ang pamilya nang hindi kailangang huminto at umaakyat ng hagdan nang walang pag-alinlangan. Hindi ito mga pangarap na malayo sa katotohanan. Maaari ninyong makamit ang mga posibilidad na ito, ngunit kailangan ninyong kumilos. At ang unang hakbang sa pagkilos ay kung ano ang inyong kinakain. Ang kalayaang gumalaw-tumayo ng matikas at maglakad nang walang takot na madulas ay madalas na binabaliwala ng maraming tao hanggat hindi pa ito nawawala. Ngunit hindi kailangang maging ganito. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit sinasadyang pagbabago sa dieta, maaari ninyong simulan na baligtarin ang pinsala. Sa pamamagitan ng pagtuon sa mga lean proteins, malusog na taba, at mga pagkaing mayaman sa sustansya, at pagpili ng buo, hindi pinrosesong pagkain, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga paraan upang mabawi ang lakas flexibility at maiwasan ang karagdagang pagkasira ng inyong mga binti. Ang pinakamahalagang aral dito ay nasa ating mga kamay, ang kapangyarihan na pangalagaan ang ating kalusugan at kalayaan sa paggalaw. Ang perpeksyon ay hindi ang punto. Ito ay tungkol sa paggawa ng mas matalinong mga desisyon, isang pagkain sa isang pagkakataon. Piliin ang kalusugan, piliin ang lakas, piliin ang isang hinaharap kung saan maaari kayong patuloy na gumalaw, maglakad at mabuhay ayon sa gusto ninyo. Dahil ang inyong mga binti ay nagsisilbing inyong pundasyon, dapat silang maging matatag. Ngayon, gusto ko pong marinig mula sa inyo. Pagkatapos magnilay-nilay, ibahagi po ninyo ang isang bagay na inyong natutunan na nais ninyong isabuhay. Tulungan natin ang isa't isa sa landas na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na. Kung hindi naman po, huwag mag-atubiling gamitin ang 0 sa inyong komento. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Para sa mas marami pang video na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at paki-like at share na rin po ang ating mga video. Maraming salamat po sa inyong panunood at naway masiyahan kayo sa pamumuhay ng buo at malusog.